Naklas ko itong board. Ito yung nakita ko. Ipis, dumikit siya dyan, oh. Talsik na yung tae nyo. Ito. Kumalat yung katawan niya dito. Yan, oh. Siguro nag-short to. Dumikit siya dyan. Nagka-short. Di lang natin alam kung yan talaga yung nagiging sanhi niya. Kaya bumigay itong fuse. Or dahil may iba pang problema. Welcome to my vlog. Ayun, oh, 7:57 na ng gabi. Sobrang dilim na. Overtime si Sulit J dahil daming gawain ngayon eh. Kailangan maggabol. Ayun, dapat nasa bahay na ngayon ito. Nag-i-edit na sana ng video. Kaso, eto, binuksan ko na itong kwan. Sinimulan ko na i-trouble yung category 5.0 natin. Yan, nakabaklas na. Bala ko sana mabaklasin yung board and then uwi sa may bahay. So, ngayon, ito, meron akong napansin agad. Ito. Hindi kaya kinuhanan ko siya ng video kasi hindi ko siya binaklas. Ayan o, ipis. Dumikit siya dyan. Tingin ko kaya nag-short ito eh. Kasi putok yung fuse oh. Hindi ko na sabi kay sir na ito pa lang. Kung sakaling mapanood niya ito pa lang. Dito pa lang niya malaman na yung kabilang channel, ito, ma-under pala ito. Pero hindi siya ganun ganda, mahina. Then ito, walang bias ito. Malamang hindi umaandar ito. So, yung tinisting yata namin nung pagdala rito, isa lang eh. Isang channel lang yata yung tinisting. So ito, hindi yata ito na yung testing. Kasi ito, putok yung fuse oh. Yan oh, sana makita. Yan, kita oh, putol. Dito, buo. Oh. Yan, buo yung fuse. Kaya nung sinukatan ko ng bias ito, may bias. Dito, wala. Disclaimer guys, ito para lang to sa mga baguhan or newbie na katulad ko na baka sakaling may ma-encounter kayo na ganitong unit, di ba? At least may idea kayo. Ito, walang bias nung binaklas ko itong board. Ito yung nakita ko, ipis, dumikit siya dyan, oh. Talsik na yung tae nyo. Ito, kumalat yung katawan niya dito. Yan, oh. Dikit siya dyan, nagka-short. Di lang natin alam kung yan talaga yung nagiging sanhi niya. Kaya bumigay itong fuse or dahil may iba pang problema. Ayun, kailangan ko ito troubleshoot. Kailangan ko troubleshoot to para makuha ko kung ano yung naging sira nito. Kasi babaklasin pa to pa isa-isa. Itong resistor na bloke para ma-check kung may sira na power transistor yung driver na ito. Itong buong unit na ito. Yan, sana wala siya ganun kadaming issue kasi medyo kon pa naman eh. Akala ko minor lang yung sira. Pumutok pala ito. Pag pumutok yung fuse, mayroong dahilan yan. Hindi sasabog yung fuse na walang dahilan. Ngayon, update ko na lang kayo. Baklas ko na yung mga resistor. Ito. Naayaan ko na para ma-check ko yung mga power transistor. Ayan, ito talaga oh. Sunog talaga ito. Dito na bumakat talaga yung pagdadali ng ipis. Ayun, isang resistor ay na-open. Ito, open ito. Yan, tapos tatlo yung sira na transistor. Ito, sira ito. Dalawa rito. Ito, dito. And then dito. Tapos isa dito. Sira. Buti bumigay yung fuse. Ito. Buti bumigay itong fuse. Yan oh. Ay kung di bumigay ito, malamang marami pang madadali rito. Dahil lang sa lintik na ipis na to, ay hindi ko pa rin tinatapon eh. Andito pa rin siya oh. You know? Siguro gumapang siya dito. Gumapang eh, siyempre medyo mabasa yung katawan niyan. O umihi. Nagkadikit dito. Kaya kailangan kaskasin yung mga itim-itim na yan. O yan. Tatlo, sana yan lang. Sana yan lang. NJW. Yan, dito yan oh. Pambira talaga tong ipis na to. So ngayon sana ulitin ko, sana yan lang yung sira. Kasi tulad dito mga kaskas ito. Dito naman sa may stepper nya, alaman na lang to pag na-testing ko na ulit. Kailangan mapalitan ko muna yung mga pyesa bago i-fix ulit dito sa may casing. Malaman na kung may problema pa o wala. Sa may kabilang side, parang okay naman yung kabilang side eh. Okay naman ito kasi may bias dito eh.
May bias siya. Tapos focus na lang tayo sa ibang mga part na lang. Dito lang naman todo tinamaan eh. Ngayon, stay tuned lang kayo. Papalitan ko lang yung mga dapat palitan. Palitan ko na yung mga dapat palitan. Ano ba yung kanina? Yung dito, ito napalitan na. Tapos yung resistor na 0.47. Ang pinalit ko, wala akong 0.47 eh. 0.33, pwede na yan. Yan o, 0.33. Dito sa kabila, napalitan na rin yung power transistor. Ito lang ni kinaskas ko na maigi. Yan o, kasi kailangan kaskasin. Kasi pag merong mga itim-itim pa na natitira dyan, gagapang yung kuryente pa dyan. Baka magkusuli ng ang pagkaputok ulit ng mga pyesa pag hindi natin kakaskasin. O yan, tapos meron lang akong may habol pala. Ay, or maidadagdag. May napapansin lang kasi ako eh. Ito lang, kung nakikita or napapansin nyo, di ba, walang sapin. Wala siyang meka oh. Walang meka insulator. Wala dito. Wala rin dito. O, di ba? Ibig sabihin, yung body ng output nakalapag side sink. Sa ibang design, puputok na yan. Sasalubong yan kapag wala siyang sapin or walang meka. O yun, baka pagsabihan na naman tayo nito, mag-aral muna bago mag-vlog na ganitong content. Ayun guys, may tatanong ko sa inyo. Comment nga kayo dyan sa may comment section kung anong design ulit ito. Ground collector ba or ano? Halos kakuan lang eh, ka-design ng ginawa ko nung nakaraan na CE38. Ito, sa gitna lahat. Tapos yung supply nito ganun din. Yung supply na ang supply papunta emitter. Emitter dito pa rin siya oh. Dito pa rin sa emitter yung supply niya. Same sa may kabila. Ayan, comment na lang kayo diyan. Ayun lang, bali ikuan ko ito kasi hindi ko totally hindi ko siya ganong kuan dito. Baka ayaw ko lang kasing ipakita ng todo yung mismong mga design. Kasi siyempre may respeto rin tayo sa live eh. Kahit pa paano, di ba? Kung ano lang yung mga simpleng pahaging-haging lang ba. Ngayon, ipipix ko lang to dito. Kasi na-check ko naman parang wala naman ako nakita na problema. Dahil lang talaga doon sa may siguro sa ipis, sana ba yun? Ito to, naunti-unti na siya nabubukbuk oh. Ito, dahil yan. Ibabalik ko lang to, ibabalik ko lang siya dito para matest ko kung meron pa siyang problema or wala. Na ikabit ko na yung wiring or naibalik ko na yung wiring. Pero hindi ko pa siya pinix. Ganun, gagalaw pa. Hindi pa nakatornilyo. So subukan ko lang sukatan kung meron na siyang bias. Nakatulad dito sa may kabila kasi nakaraan yung ito lang yung meron eh, yung dito wala talaga kasi nga merong problema. So ngayon susukatan natin, sana masukatan ko ng maayos dahil medyo nakakatakot to dahil wala siyang sapin no? Wala pa tayong taga hawak ng camera natin. Subukan ko yan, 2.5. Gamit muna ako ng bulb para safe muna tayo. Saka na lang pag pag na-fix ko na maayos saka natin i-erect ang 220. Sa ngayon, bulb muna tayo. Ay naka-plug in na, naka-on na yun. Switch ko. Ayan, mandar na siya. May power na. Ayan. Nag-relay na lahat. Ito, pasensya na kayo. Medyo magalaw Ito, tingnan nyo. Base tsaka emitter. Rektad. Pasensya na kayo medyo magalaw. Ayan nasa 0.3. Kita nyo diba, 0.3. Dito sa side na to, dito sa side. Yung dahil hindi natin mabaliktad to, dito na tayo magbabase kasi baliktaran sila niyan Kung negative ito positive ito. Dito na tayo kukuha ng sample or sukat. Kailangan maging parehas silang dalawa. Ayun. Ikot lang ako kasi delikado. Wala kasing sapin to Maaring dumikit sa body.
eh may voltahe yan. Baliktad ulit. Teka lang, baliktarin ko lang yung tester ha. O yan o. Yan. Parehas o, alos 0.3 o. Normal na o. Yan. Parehas na sila. Parehas yung ito tsaka ito. Sigurado meron ng audio yan. Meron ng audio yan. Ngayon susubukan ko lagyan ng speaker, and then para malaman kung meron na siyang audio. So, stay tuned lang kayo. Nalagyan ko na ng speaker. Isang speaker lang yung ikakabit ko. Isang wire lang yung nahatak ko eh. Tsaka yung isang wire kasi walang speak on eh. Yung available ko na may speak on, itong isa lang. Itong isang channel lang yung papaganahin natin yung itong may problema dito. Ayan, ito siya. Tapos isang speaker lang ng base natin. Kahit alin dyan, basta may tumunog. Pasensya na kayo sa background natin ha. Medyo wala eh, naging imbakan yung box ko. Punong-puno yung shop ko ngayon. December kasi kaya puno. Eh ako lang mag-isa ngayon. Ito abangan nyo sa mga susunod na video yung pag sound check ko dito. Itong DIY natin. Konti na lang yung kulang. Yan o. So ngayon, pakinggan natin kung may audio na itong category 5. Wala tayong processor. Diretsong laptop lang para malaman lang natin kung may audio na, kasi may bias na siya eh. Ayun, switch natin. Ayan, mandar na yung pan. Ayan na, nag-relay na lahat. Ayan, naka-play na yun doon ha. Tingnan natin. Meron na. Ayun o, may signal na siya o. Ito yung tinamaan na side eh, channel 1. Nandali ng ipis. O yan o. Yan, nakabase lang tayo. Pakinggan nyo. Ay, gumagalaw o. Yan. Meron na. Success. Nakaisa na naman si Solid G. Ano naman kaya susunod na dadalhin dito sa akin? Nakagawa na ako ng krill, nakagawa na ako ng turbulence, nakagawa na ako ng live. Ano pa bang kwan? Yung mga sikat na pangalan yung hindi pa nadala dito sa akin. Ayan o, marinig nyo yung kwan, nagabog. Yung kabilang channel nyan, meron na, kwan naman yan eh. Lipat ko to sa kabilang channel. So, naka-parallel yung switch eh. Ayan o. Parehas na meron. So, hanggang dito na lang guys. Success yung operasyon natin dito sa may category 5. Buti hindi tayo gaano pinahirapan. Lang, nadali. Tsaka yung ibang mga sekreto na ginalaw ko eh, siyempre hindi ko na i-reveal para kung na lang respect sa iba ba. Eh kung may mga katanungan kayo, rektang PM na lang kayo sa akin. Wag na dyan sa may comment section para hindi tayo may spam. Ayun lang, abangan nyo sa susunod na video ko rito tungkol dito sa category 5 na ito. Subukan kong i-set up dyan sa apat ko na yan, apat na D12 natin. Tapos yung may processor. Sana hindi pa makuha to ni sir. Shout out sa'yo sir, okay na yung category 5 mo. Ayun, promotion bago tayo magtapos. Siyempre, una shop natin sa mga gustong magpaparepair along sa Oyo area, Quezon City. Number 41 Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. YouTube channel, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share. And then siyempre paki-hit ng bell button para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko.
Yun, ingat, God bless, and then peace sa atin lahat.